basag. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Celia nang makita ang music box sa sahig. Ang dating magandang balerina na dahan-dahang umiikot sa saliw ng matamis na musika ay ngayoy pira-pirasong porselana na lamang, nakakalat sa mamahaling carpet ng silid-aralan ni Ara. Sa tabi nito, sa isang sulok, ay ang 6 na taong gulang na si Ara. Nakayuko ito, nanginginig ang maliliit na balikat. Walang ingay, walang hagulgol, tanging ang tahimik na pagpatak ng mga butil ng luha sa kanyang damit. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Celia. Hindi ang basag na music box ang dahilan, kundi ang basag na katahimikan ng batang minahal niya na parang sarili niyang anak. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng bata. Ara, alaga ko. Malumanay niyang bulong. Hindi sumagot si Ara. Lalo lang itong napayuko. Tila nahihiyang makita ang kalat na nagawa. Hindi mo kasalanan to, sabi ulit ni Celia habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala, aayusin natin to. Pero alam ni Celia na may mga bagay na hindi na kayang ayusin. Tulad ng tiwalang unti-unting winawasak sa loob ng pamamahay na ito. Kaninang umaga lang, para bang perpekto ang lahat. Ang amoy ng bagong lutong sinangag at mainit na kape ang bumungad sa mansyon. Si Don Ricardo, ang amo niya, ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Nakangiting pinagmamasdan ang kanyang mag-inang pinakamamahal. Sa tabi niya, si Ara na masayang kumakain ng kanyang almusal. At sa tapat nito, ang babaeng dahilan ng lahat ng pagbabago sa bahay na ito, si Valerie. Sa paningin ng lahat, si Valerie ay isang anghel, maganda, matalino, at may ngiting kayang magpatigil ng mundo. Mula nang dumating siya sa buhay ng nag-iisang si Don Ricardo, tila bumalik ang kulay sa mansyon na matagal nang nalunod sa kalungkutan. More coffee, mahal? Malambing na alok ni Valerie kay Don Ricardo, sabay dampot sa tasa nito. Yes, please! Sagot ng Don. Ang mga matay puno ng paghanga at pagmamahal para sa kanyang mapapangasawa. Ngunit hindi kayang makita ni Celia ang anghel na nakikita ng iba. Ang nakikita niya ay ang anino sa likod nito. Habang nakatalikod si Don Ricardo para sagutin ang isang tawag sa kanyang cellphone, saglit na nagtama ang paningin ni Celia at ni Valerie. Sa isang iglap, nawala ang matamis na ngiti. Ang pumalit ay isang malamig at matalim na titig. Isang tingin na tila nagsasabing, istorbo ka lang dito. Napakabilis ng pagbabago ng kanyang mukha. Mula sa malamig na titig, bigla itong naging isang matamis na ngiti nang lumingon si Sir Ricardo. Ara baby, gusto mo pa ba ng hotdog? Ipagkukuha kita, sabi ni Valerie sa boses na puno ng pagkalinga. Umiling lang si Ara at mas lalong yumuko sa kanyang plato. Napansin ni Celia ang marahang paghigpit ng kamay ni Ma'am Valerie sa kubyertos. Isang segundo lang iyon, pero sapat na. Matapos ang almusal, sa silid-aralan, iyon na nga ang nangyari. Ang music box na regalo pa ng yumaong ina ni Ara ay aksidenteng nahulog ni Valerie habang tinutulungan si Ara na mag-ayos ng laruan. Oh my God! I'm so sorry, baby. Hindi ko sinasadya. Ang narinig ni Celia na sigaw ni Valerie mula sa pasilyo. Kasunod ang mabilis na mga yabag papalayo. Iniwan nitong mag-isa ang umiiyak na bata. Ngayon, habang pinupulot ni Celia ang bawat piraso ng porselana, alam niyang hindi iyon aksidente. Isa itong mensahe, isang paraan para burahin ang lahat ng alaala ng dating nagmamay-ari ng puso ni Don Ricardo. Gabi na nang muling naging abala ang mansyon. May mahalagang business dinner si Don Ricardo at Valerie. Si Celia ang naiwan para magbantay kay Ara. Matapos niyang patulugin ang bata, napagod na sa kaiiyak, lumabas siya para magtimpla ng tsa. Doon niya naabutan si Valerie sa may hardin, kausap sa telepono.
Nakatalikod ito at hindi siya napansin. Oo, sinabi ko na sa'yo, kailangan nating maging maingat. Pabulong ngunit madiin na sabi ni Valerie. Huwag kang magkakamali. Sandaling katahimikan. Malapit na. Pagpapatuloy nito. Konting tiis na lang. Ang lahat ng pinaghirapan natin ay magiging atin na. Napatigil si Celia sa likod ng isang haligi. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Sino ang kausap nito at anong pinaghirapan ang tinutukoy niya? Biglang lumingon si Valerie at mabilis na nagtago si Celia. Narinig niya ang pagtapos ng tawag. Sa kanyang pagsilip, nakita niya ang isang bagay na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dahan-dahang binuksan ni Valerie ang call log ng kanyang cellphone. Pinindot niya ang numerong kakadial lang. At sa ilalim ng pangalang contractor, pinili niya ang opsyon na delete. Pagkatapos, tumingala ito sa kalangitan. Isang matamis at kontentong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng lihim at tagumpay, hindi ito ngiti ng isang anghel. Ito ay nangiti ng isang demonyong nag-aabang ng tamang oras para Manila. Tahimik ang malawak na study room ni Ricardo. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang pagtibok ng puso ni Valerie. Isang pagtibok na puno ng pagkainip at pagkasuklam. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking litrato na nakapatong sa mesa. Ang litrato ng yumaong asawa ni Ricardo, si Marisa. Maganda si Marisa. Isang gandang natural, hindi tulad ng sa kanya na pinaghirapan at inalagaan. Sa litrato, karga nito ang isang maliit na ara. Pareho silang nakangiti. Mga ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Malamig. Iyon ang salitang laging naiuugnay niya sa yumaong asawa ni Ricardo. Hindi dahil sa nakikita niya, kundi dahil sa nararamdaman niya sa tuwing binabanggit ng Don ang pangalan nito. Isang pagmamahal na kahit kamatayan ay hindi nabura. Hinaplos ni Valerie ang kanyang sariling mukha sa salamin na nasa gilid. Perpekto, walang mali. Pero bakit sa tuwing tinitingnan niya ang litratong iyon, pakiramdam niya ay anino lamang siya? Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang reyna sa pamamahay na ito. Bulong niya sa litrato, ang boses niya ay puno ng lason. Pero hindi magtatagal. Isang perpektong pamilya na kailanman ay hindi niya magiging bahagi hanggat nandyan ang bata. Ang batang si Ara. Ang buhay na paalala ng pagmamahal nila ni Ricardo. Isang pamilyar na panginginig ng galit ang gumapang sa kanyang sistema. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas ni Marisa at magsisimula siya sa pinakamahalagang alaala nito. Ma'am Valerie, nakaredy na po ang sasakyan, sabi ng isang katulong mula sa labas ng pinto. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Ang kaninang madilim na muka ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Okay, salamat. Susunod na ako. Masigla niyang sagot. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at muling sumulyap sa litrato. Magpaalam ka na sa anak mo, sabi niya sa hangin bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hindi siya sa mall pupunta. Sa isang madilim na parking lot ng isang luma at halos abandonadong gusali, ipinarada niya ang kanyang sasakyan. Ilang sandali lang, isang itim na kotse ang pumarada sa tabi niya. Bumaba mula rito ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Leo, ang driver ng pamilya. Pumasok ito sa kotse niya at agad na lumingon sa paligid. May nakasunod ba sa'yo? Bungad ni Valerie. Ang boses ay walang bahid ng lambing na ginagamit niya kay Ricardo. Wala. Maingat ako, sagot ni Leo. Halatang ninenerbiyos. Pinagpapawisan ang kanyang noo. Valerie, ito na ba talaga yon? Baka pwedeng pag-isipan muna natin. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Valerie sa kanya. Nag-isip na ako. At ito na ang desisyon. Matagal na nating pinlano to, Leo. Huwag ka nang umatras ngayon. Pero bata yon, Valerie. Inosente.
pakiusap ni Leo. Inosente? Natawa si Valerie ng mapakla. Ang batang yon ang hadlang sa lahat ng pangarap natin. Gusto mo bang habang buhay ka na lang driver? Gusto mo bang bumalik tayo sa hirap? Ito na yon, Leo. Isang malaking dagok lang at atin na ang lahat. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na sobrang puno ng pera at isang maliit na kahon. Ito, gamitin mo yan para sa mga kailangan mo, sabi niya sabay abot ng sobre. At ito, sabay bukas ng kahon na naglalaman ng isang mumurahing cellphone. Dito mo lang ako tatawagan. Wag na wag mong gagamitin ang sarili mong cellphone. Pagkatapos nito, itapon mo. Nanginginig ang mga kamay ni Leo nang kunin ang mga ito. Anong gagawin ko sa bata pagkatapos? Tanong niya. Gawin mo lang ang napag-usapan. Isang maliit na aksidente. Dalhin mo siya sa lugar na sinabi ko. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Utos ni Valerie. Ako na ang bahala sa lahat pagkatapos. Bumuntong hininga si Leo. Tila sumusuko na. Sige, go. Gagawin ko. Good. Hinawakan ni Valerie ang pisngi ni Leo. Isipin mo na lang ang buhay na naghihintay sa atin. Tayong dalawa. Malayo dito. Pagbalik niya sa mansyon, naabutan niya si Don Ricardo sa sala. Nagbabasa ng papeles. Agad siyang lumapit at niyakap ito mula sa likod. Mahal, I'm home, malambing niyang sabi. Welcome home. How was your shopping? Tanong ni Don Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Okay lang. Nakakapagod. Sagot niya. Nga pala, may lakad ba si Ara bukas? Naisip ko sanang dalhin siya sa park para naman makapag-bonding kami. Tumingala si Don Ricardo. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. That's a great idea, mahal. Bukas ng hapon, isasama siya ni Leo sa park para maglaro. Pwede mo silang puntahan doon. Perpekto. Ngumiti si Valerie. Sige, mahal. Pupuntahan ko sila. Kinagabihan, habang nakahiga na siya sa kama, naramdaman niya ang pag-vibrate ng unan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang sikretong cellphone sa ilalim nito. Isang text message mula kay Leo. Pumunta siya sa banyo para basahin ito. Pagbukas niya ng mensahe, isang tawag ang pumasok mula sa parehong numero. Sinagot niya ito. Bakit ka tumawag? Sabi ko text lang. Inis niyang bulong. Sa kabilang linya, narinig niya ang kinakabahang boses ni Leo. Nakahanda na ang lahat para bukas, sabi nito. Sigurado ka na ba talaga dito? Natahimik si Valerie. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Nakita niya ang isang babaeng determinadong makuha ang lahat ng gusto niya, kahit sino pa ang masagasaan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinatay ang tawag at tinitigan ang sarili. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang hapon ay perpekto. Iyon ang naisip ni Ricardo habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina sa mansyon. Ang araw ay hindi gaanong mainit at ang hangin ay banayad. Isang perpektong hapon para sa isang bata na maglaro sa parke. Kanina lang, masayang nagpaalam sa kanya si Ara. Suot nito ang paborito nitong kulay rosas na bestida at laso sa buhok. Bye, Itay! I'm going to the park with Kuya Leo. Masigla nitong sabi. Sabay halik sa kanyang pisngi. Okay, baby. Be a good girl. Susunod daw doon si Tita Valerie mo. Sagot niya habang ginugulo ang buhok nito. Ngumiti lang siya habang pinagmamasdan itong tumakbo palabas. Hila-hila na ang kamay ni Leo. Wala siyang naramdamang kahit anong kaba. Si Leo ay matagal na nilang driver, mapagkakatiwalaan at laging maaasahan. At ang pag-aalok ni Valerie na sumunod sa parke ay isa na namang patunay kung gaano nito kamahal si Ara. Ang buhay, sa wakas, ay bumabalik na sa ayos. 1 oras, 2 oras. Naging abala si Ricardo sa kanyang mga papeles kaya hindi niya namalayan ang paglipas ng oras.
Tanging ang pagpasok ni Yaya Celia para magdala ng kape ang nagpabalik sa kanya sa realidad. "Sir, hindi pa po ba umuuwi sila Ara?" Tanong ni Celia, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Kanina pa po sila umalis. Noon lang napatingin si Ricardo sa kanyang relo. Mag-aalas 5 na. Dapat ay kanina pa sila nakabalik. Baka nag-e-enjoy lang masyado sa parke, Yaya. At kasama naman nila si Valerie, sabi niya. Sinusubukang pakalmahin hindi lang si Celia, kundi pati na rin ang sarili. Pero may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsimulang magtanong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Leo. Hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Ring lang ito ng ring. Sunod niyang tinawagan si Valerie. Sa unang ring pa lang, agad itong sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Mahal, kanina pa kita tinatawagan. Nasaan ka?" "Nasa bahay ako." "Bakit? Nasaan kayo?" "Kasama mo ba si Ara?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang kaba sa kanyang dibdib ay papalaki na. "Hindi!" sigaw ni Valerie. "Pagdating ko dito sa parke, wala na sila. Wala na si Ara at si Leo. Tinanong ko, yung gwardiya. Sabi niya kanina pa daw umalis yung sasakyan. Ricardo, nasaan ang anak natin?" Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Ricardo. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Tila isang masamang panaginip. Ang tanging naaalala niya ay ang kanyang sigaw na nagpuno sa buong mansyon, ang pagmamadali niyang sumakay sa kotse, at ang pagdating niya sa parke kung saan naghihintay ang isang umiiyak at halos hysterical na si Valerie. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Sinubukan ko silang hanapin, mahal. Inikot ko ang buong parke," sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Habang si Ricardo ay natataranta, si Valerie ang tumawag sa pulis. Siya ang kumausap sa mga investigador. Siya ang nagbigay ng deskripsyon ni Ara at ni Leo. Si Yaya Celia, na sumunod sa kanila, ay nakatayo lang sa isang tabi. Maputla at walang imik. Minsan, sinubukan nitong lumapit kay Ricardo. "Sir, baka si Ma'am Vale." "Huwag ngayon, Yaya," putol ni Valerie. Ang boses ay matigas. "Huwag mo nang dagdagan ang alalahanin ni Ricardo. Kasalanan mo rin ito. Kung sinamahan mo sila, hindi sana ito nangyari." Napayuko na lang si Celia. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Ricardo, sa sobrang pagkalito at sakit, ay hindi na nagawang mag-isip ng tama. Ang tanging nagawa niya ay yakapin si Valerie, na ngayon ay tila kanyang naging sandalan. Gabi na nang bumalik sila sa mansyon. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw sa alaala ni Ara. Ang kanyang mga laruan, ang kanyang maliit na silya, ang katahimikan, ang nakakabinging katahimikan. Napaupo si Ricardo sa sofa. Ipinatong ang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya, pinaparusahan siya. Noong una, ang kanyang asawa. Ngayon, ang kanyang anak. "This is all my fault," bulong niya. "No, mahal. Walang may kasalanan dito," sabi ni Valerie. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. "Mahahanap din natin siya. Magiging okay ang lahat." At sa gitna ng kanyang pagdurusa, naniwala siya. Kumapit siya sa mga salitang yon, hanggang sa tumunog ang telepono, isang numero na hindi rehistrado. Nanginginig ang kamay ni Ricardo nang sagutin niya ito. "Hello?" Walang sumagot. Tanging isang mabigat na paghinga. "Hello? Sino to? Nasaan ang anak ko?" Sigaw niya. Pagkatapos ay isang malamig na boses ng lalaki ang sumagot. "Nasa amin ang anak mo. Huwag kang tatawag ng pulis. Maghintay ka sa susunod na tawag." Click! Ibinaba ang tawag. Ngunit hindi yon ang pinakamasakit na bahagi.
Makalipas ang isa pang oras ng paghihintay na tila walang katapusan, muling tumunog ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, isang ospital ang tumatawag. Isang nurse. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may halong pag-aalinlangan. Mr. Ricardo Sandoval po ba ito? Ako nga, mabilis niyang sagot. Tumayo siya sa pagkakaupo. Bakit? May balita ba kayo sa anak ko? Si Ara Sandoval? Natahimik sandali ang nurse sa kabilang linya. Tila naghahanap ng tamang salita. Sir, sabi nito sa wakas, natagpuan na po namin si Ara. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Ricardo. Napahawak siya sa sofa para suportahan ang sarili. Salamat sa Diyos. Salamat. Okay lang ba siya? Nasaan siya? Ang muling pananahimik ng nurse ang nagpabalik ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit mas matindi pa kaysa kanina. Sir, kailangan po ninyong pumunta dito sa St. Jude's Hospital at huminto muli ang nurse. At ano? Sabihin mo na. Halos pasigaw na, sabi ni Ricardo. Sir, kailangan niyo pong maging matatag. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay niya. Bawat segundo ay parang isang oras. Katabi niya si Valerie, na tahimik na nagdarasal. Si Celia ay nasa likod, hindi gumagalaw, tila isang estatwa. Pagdating nila, isang doktor ang sumalubong sa kanila. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng awa. Mr. Sandoval, this way please. Dinala sila sa isang pribadong silid. Sa loob, sa ibabaw ng puting kama, ay isang maliit na katawan na natatakpan ng kumot. Si Ara, ang kanyang anak. Ngunit may mali. May mga gasa at benda na nakapalibot sa buong mukha nito. Tanging ang bibig at ilong lang ang nakalabas. Anong nangyari sa kanya, Doc? Nanginginig na tanong ni Ricardo. She was found unconscious in an abandoned building by the highway. Paliwanag ng doktor. She's dehydrated, has some bruises, pero may isa pa. Hindi makahinga si Ricardo. May chemical na ibinuhos o ipinatak sa kanyang mga mata, Mr. Sandoval. Malungkot na sabi ng doktor. We did everything we could, pero ang pinsala ay masyadong malala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Valerie. Ang boses ay nagpapanggap na puno ng takot. Tumingin ng diretso ang doktor kay Ricardo. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan para sa kanya. I'm very sorry, sir, sabi ng doktor. Ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Ricardo. Your daughter? She will never see again. Sa sandaling iyon, ang huling sinag ng liwanag sa mundo ni Ricardo Sandoval ay tuluyan ng namatay. Ang hangin sa loob ng ospital ay malamig at may amoy ng antiseptiko. Pero para kay Celia, ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto ay hindi galing sa aircon. Galing ito sa mga salitang binitawan ng doktor. She will never see again. Parang isang malakas na kulog ang mga salitang yun. Sa loob ng tahimik na silid, nakita ni Celia kung paano gumuho ang mundo ng kanyang amo. Parang isang gusaling pinabagsak ng demolisyon si Don Ricardo. Walang salita, walang sigaw. Isang tahimik na pagbagsak lamang sa sahig. Ang mga balikat ay nanginginig sa sakit na hindi kayang isatinig. Agad na lumapit si Valerie, lumuhod sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit. Mahal, nandito lang ako. Nandito lang ako. Umiiyak na, sabi ni Valerie. Ang kanyang mga hikbi ay nag-echo sa buong kwarto. Isang perpektong pagganap ng isang nagdadalamhating kasintahan. Ngunit hindi nanonood ng isang drama si Celia. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan, kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya ang pagdampi ng mga kamay ni Valerie sa likod ni Don Ricardo. Kitang-kita niya ang pagsubsob nito ng kanyang mukha sa balikat ng Don. At kitang-kita niya sa isang saglit na pag-angat ng ulo nito nang akalain niyang walang nakatingin,
kung paano nito mabilis na pinunasan ng isang pisnging ni hindi man lang nabasa ng luha. Isang mabilis, halos mekanikal na kilos. Pagkatapos ay muli itong yumuko at ang mga hikbi ay bumalik. Mas malakas pa kaysa kanina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa sa puso ni Celia ay naging isang matigas na bato ng katiyakan. Ilang araw ang lumipas. Nanatili si Ara sa ospital para magpagaling. Si Don Ricardo ay halos hindi na umuuwi. Binabantayan ng kanyang anak. Ang kanyang muka ay larawan ng isang taong nawalan ng lahat. Si Valerie, ang perpektong anghel, ay laging nasa tabi niya. Inaasikaso ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa pakikipag-usap sa mga doktor. Iyon ang pagkakataon ni Celia. Isang hapon, habang alam niyang nasa ospital ang dalawa, dahan-dahan siyang pumasok sa lugar na ipinagbabawal sa mga katulad niya. Ang master's bedroom, ang silid ni Valerie. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Pwede siyang mapatalsik sa trabaho. Pwede siyang makulong. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara na puno ng benda. At ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Sinimulan niyang maghalongkat. Maingat, mabilis. Binuksan niya ang mga drawer. Tiningnan ang ilalim ng mga damit. Sinilip ang loob ng aparador. Wala. Malinis. Masyadong malinis. Napaupo siya sa gilid ng kama. Halos nawawalan na ng pag-asa. Baka nagkamali lang siya. Baka guni-guni niya lang ang lahat. Ngunit ang alaala ng peking luha ay bumalik. Tumayo siya at tiningnan ang isang bagay na madalas niyang makalimutan. Ang basurahan. Isang maliit na basurahan sa ilalim ng vanity table ni Valerie. Dahan-dahan niya itong kinuha at ibinuhos ang laman sa isang piraso ng dyaryo, mga bulak na may makeup, mga resibo mula sa mamahaling butik, at isang maliit na papel, isang resibo, hindi mula sa mall. Resibo ito para sa pagbili ng isang prepaid na cellphone at SIM card. Ang petsa, 2 araw bago nawala si Ara. Ito na. Naramdaman ni Celia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang patunay na may itinatago si Valerie. Ngunit nasaan ang telepono? Muli siyang lumingon sa paligid. Ang kanyang mga mata ay gumala sa bawat sulok ng kwarto. At pagkatapos, sa ilalim ng malaking kama, may isang bagay na bahagyang nakausli mula sa makapal na carpet. Lumuhod siya at sinilip ito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Mayroon itong maliit na kandado. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakasara ito ng mahigpit. Inalog niya ito. May narinig siyang mahinang kalansing sa loob. Hinawakan ni Celia ang kahon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa pananabik at kaba. Sigurado siya. Narito sa loob ng kahong ito ang sagot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Valerie ay sumasama sa mabahong hangin ng isang madilim na eskinita. Dito, sa likod ng isang abandonadong bodega, malayo sa mga matang mapanghusga, maaari siyang maging totoo. Pinatay niya ang makina ng kanyang kotse at hinintay ang pagdating ni Leo. Ilang sandali lang, isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman. Pumasok ito sa passenger seat. Dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Bakit mo ako pinapunta dito? Bungad ni Leo. Ang boses ay garalgal. Delikado to. Baka may makakita sa atin. Mas delikado kung hahayaan kitang magkamali ulit, sagot ni Valerie. Ang bawat salita ay kasing talim ng patalim. Ano ang nangyari, Leo? Sagutin mo ako. Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng takot at pagsisisi. Hindi ko alam. Ginawa ko lang ang sinabi mo. Itinumba ko siya, dinala sa lugar na yon. Ang usapan natin, Leo, ay isang simpleng kidnapping para makakuha tayo ng pera. Sigaw ni Valerie.
Hindi na napigilan ang galit. Ang usapan natin ay isang maliit na patak ng allergy drops para magkaroon siya ng matinding rashes at maospital. Para maipakita ko kay Ricardo kung gaano ako ka-caring na stepmom. Para unti-unti ko siyang mailayo sa buhay natin. Ang kanyang boses ay umalingaw sa loob ng sasakyan. Hindi kasama sa plano ang bulagin siya. Napayuko si Leo. Ang katawan ay nanginginig. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng kuha ng bote. Halos pabulong niyang aminado. Sa sobrang taranta ko. Sa sobrang kaba, may dala akong bote ng muriatic acid para sa isa pang trabaho. Yun ang nadampot ko. Napapikit si Valerie. Isang malalim at nanggigigil na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang tanga. Ang tanga-tanga ni Leo. Ang isang perpektong plano ay sinira ng isang hangal na pagkakamali. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kalmado, ngunit puno ng panganib na sabi ni Valerie. Ginawa mong isang malaking gulo ang lahat. Imbestigasyon, pulis, media. Lahat ng yan ay posibleng mangyari dahil sa katangahan mo. Patawarin mo ako, Valerie. Hindi ko sinasadya. Pagmamakaawa ni Leo. Ang sorry mo ba maibabalik ang paningin ng batang yon? Hinampas ni Valerie ang manibela. Ang sorry mo ba mapipigilan ang mga pulis sa paghahanap sa'yo? Tumingin siya ng diretso kay Leo. Makinig ka. At makinig kang mabuti. Wala kang sasabihin kahit kanino. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Ako na ang bahala sa lahat. Pero kung sa tingin mo ay magsasalita ka, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagsalita pa. Maliwanag. Tumango na lang si Leo. Tila isang basang sisiw na takot na takot. Pag-uwi ni Valerie sa mansyon, isang kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Tila may nagbago. Tila may ibang hangin na umiihip. Pumanik siya sa kanyang silid. Ang lahat ay nasa ayos, tulad ng iniwan niya. Ngunit alam niya ang kanyang mga gamit. Bawat bagay ay may sariling pwesto. Lumapit siya sa kanyang vanity table. Ang bote ng pabango ay bahagyang umusog pa kanan. Ang basurahan sa ilalim ay tila mas malinis kaysa dati. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Naroon pa rin ang kahon. Sa unang tingin, tila hindi ito ginalaw. Ngunit alam niya. Alam na alam niya ang eksaktong posisyon nito. At ngayon, ito ay naiba ng halos 1 sentimetro. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. May nakapasok at isa lang ang taong naiisip niya. Ang matandang katulong na laging nakatingin. Ang babaeng laging nasa sulok, nagmamasid. Si Celia. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagkunwaring may tinatawagan. Lumabas siya ng kwarto at naglakad sa pasilyo. Sinisiguradong maririnig siya ng sinumang nakikinig. Hello, mahal? Pauwi na ako galing sa simbahan. Oo, ipinagdasal ko si Ara. At tayong lahat. Huminto siya sa tapat ng silid ni Celia. Tahimik, walang ingay. Bumalik siya sa kanyang kwarto at mabilis na nilock ang pinto. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng 100 milya kada oras. Kung nakuha ni Celia ang kahon, ano ang gagawin nito? Hindi niya pa kayang buksan yon. Pero ang katotohanang alam na nito, ang tungkol sa kahon ay sapat na para magdulot ng panganib. Kailangan niyang unahan ito. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad nito bago pa man ito makapagsalita. Habang siya ay nag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang totoong cellphone. Isang text mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ma'am, kailangan niyo pong mag-ingat. Tingin ko may sumusunod sa akin. Nabitawan ni Valerie ang kanyang cellphone. Si Leo. Isang bagong SIM card. Ang ibig sabihin lang nito ay totoo ang hinala niya. May nagmamanman. At kung sinusundan nila si Leo, hindi magtatagal ay makakarating din sila sa kanya. Hawak ni Celia ang maliit na kahon
na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dinala niya ito sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters, ang tanging lugar sa mansyon kung saan siya nakakaramdam ng kahit kaunting kapayapaan. Ngunit paano niya ito bubuksan? Ang kandado ay maliit ngunit matibay. Sinubukan niya itong buksan gamit ang isang hairpin tulad ng nakikita niya sa mga pelikula. Walang nangyari. Sinubukan niyang basagin ang bisagra gamit ang isang maliit na martilyo. Masyadong maingay. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng pagkabigo. Nasa kamay na niya ang posibleng ebidensya, pero para itong isang kayamanang nakakulong at wala siyang susi. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng study room ni Don Ricardo, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa ibabaw ng mesa ng Don ay isang letter opener na may manipis at matulis na dulo. Nang walang nakatingin, mabilis niya itong ibinulsa. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, muli niyang sinubukan. Gamit ang letter opener, buong ingat niyang sinungkit ang siwang sa pagitan ng takip at ng katawan ng kahon. Paulit-ulit, dahan-dahan. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakapatong sa isang pulang tela, ay isang bagay na kinumpirma ang lahat ng kanyang hinala. Isang mumurahing cellphone, ang eksaktong modelo na nasa resibong nakita niya sa basurahan. Binuksan niya ito sa kabutihang palad. Walang password. Agad niyang pinuntahan ang inbox. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Doon sunod-sunod ay ang mga mensahe. Ang bawat isa ay parang isang piraso ng isang masalimuot na puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang harapan. Mula kay Leo, nakahanda na ang lahat para bukas. Sigurado ka na ba talaga dito? Mula kay Valerie, huwag kang duwag. Isipin mo ang premyo. Mula kay Leo, nasa parke na kami. Hintayin ko na lang signal mo. Mula kay Valerie, gawin mo na. Ngayon na. Mula kay Leo, tapos na. Dala ko na siya. Ang mga mata ni Celia ay nanlalabo na dahil sa mga luha. Ang bawat mensahe ay isang patunay sa karumaldumal na krimen na kanilang ginawa. Binuksan niya ang sent items. Mula kay Valerie, dalhin mo siya sa lumang bodega sa may highway. Itago mo. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Iyon na. Ang lahat ng kailangan niya ay narito sa kanyang mga kamay. Ngunit ano ang gagawin niya? Paano niya ito ipapakita kay Don Ricardo? Maniniwala kaya ito sa kanya? O sa perpektong anghel nito? Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Valerie ay nagsisimula na sa kanyang sariling plano. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Malambing niyang sabi kay Ricardo na nakaupo sa sala, tulala at nakatingin sa kawalan. Umupo si Valerie sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon at ayokong dagdagan pa. Pero nag-aalala ako. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Nag-aalala saan? Kay Yaya Celia. Sabi ni Valerie, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Mahal, napapansin ko. Parang wala siya sa sarili simula nang mangyari ang insidente. Laging tulala. Minsan nakikita ko siyang pabalik-balik sa pasilyo. Baka masyado siyang naapektuhan. Baka kailangan niya ng pahinga. Si Yaya Celia, matagal na siyang nagsisilbi sa atin. Mahal niya si Ara. Mahinang sagot ni Ricardo. Alam ko, mahal. At yun nga ang punto ko. Giit ni Valerie. Sa sobrang pagmamahal niya, baka hindi na niya nakakayanan ng sakit. Baka mas makabubuti sa kanya. At sa atin, kung bibigyan muna natin siya ng panahon para makapagpahinga. Malayo dito? Hindi nakasagot si Ricardo.
Ang kanyang isip ay masyadong pagod at gulong-gulo para makipagtalo. Sa kanyang silid, alam ni Celia na nauubusan na siya ng oras. Kailangan niyang kumilos. Mabilis. Gamit ang luma niyang laptop, bumili siya online ng isang maliit na USB at isang cable para sa cellphone. Kinabukasan, ipinadala niya ito sa isang convenience store malapit sa kanila para doon i-pick up. Nang gabing iyon, gamit ang cable, buong ingat niyang kinopya ang lahat ng laman ng sikretong cellphone papunta sa USB. Ang mga text messages, ang call log, pati na ang ilang litrato ni Leo na nakasave doon, isang kompletong pakete ng katotohanan. Habang tinitingnan niya ang mga files, may isang lumang mensahe na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mensahe mula kay Valerie para kay Leo. Ilang linggo bago ang insidente. Mula kay Valerie, "Huwag kang mag-alala sa pera. Magkita tayo sa dati. Sa bodega sa may Acacia Road." Acacia Road. Ang bodega. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Si Ricardo. "Yaya Celia," sabi nito. Ang boses ay mabigat at formal. "We need to talk. Sa opisina ko." Napalunok si Celia. Sinyera niya ang USB sa kanyang palad. Alam niya na. Ito na ang sandaling kinakatakutan niya. Ang study room ni Don Ricardo ay dati rating lugar ng init at pamilyaridad para kay Celia. Ngayon, pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang korte at siya ang nasasakdal. Nakatayo si Don Ricardo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Si Valerie naman ay nakaupo sa isang silya sa gilid. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at kalungkutan. "Yaya," panimula ni Ricardo. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Hindi pa rin ito humaharap sa kanya. "Mahigit 20 taon ka na sa pamilya namin. Itinuring ka na naming kapamilya." "Alam ko po, sir," mahinang sagot ni Celia. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ang USB ay mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang bulsa. At dahil doon, pagpapatuloy ng Don, "Masakit para sa akin na gawin ito." Humarap ito sa wakas. Ang mga mata ni Ricardo ay puno ng sakit. Ngunit mayroon ding isang matigas na desisyon na ipininta doon ni Valerie. "Napagdesisyonan namin. Napagdesisyonan ko na mas makabubuti kung magpapahinga ka muna ng permanente." Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Celia. "Sir, pero bakit po? May nagawa po ba akong mali?" "Wala, Yaya." Mabilis na sabat ni Valerie. "Gaya ng sinabi ko kay Ricardo, masyado kang apektado. Para na rin ito sa kapakanan mo." "Pero si Ara po," nagsusumamong sabi ni Celia. "Kailangan niya po ako, lalo na ngayon." "Ako na ang bahala kay Ara," matatag na sabi ni Valerie. Tumayo at lumapit kay Ricardo. "Kami na ang bahala sa kanya." Tumingin si Ricardo kay Celia. "Naghanda ako ng isang malaking separation pay para sa'yo, Yaya. Bilang pasasalamat sa lahat ng taon ng serbisyo mo. Sapat na yon para makapagsimula ka ng bagong buhay." Isang sobre ang iniabot nito sa kanya. Isang makapal na sobre. Pero para kay Celia, isa itong bayad para sa kanyang pananahimik. Isang paraan para paalisin ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang USB mula sa kanyang bulsa at isampal sa kanilang mga muka ang katotohanan. Ngunit nang makita niya ang blangkong tingin ni Ricardo na tuluyan ng nabulag ng pekeng pagmamahal ni Valerie, alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sasabihin lang nilang gawa-gawa niya ang lahat. Sasabihin nilang nasisiraan na siya ng bait. Wala siyang nagawa, kundi ang kunin ng sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot. "Salamat po, sir," sabi niya. Ang boses ay basag. Ang pag-alis sa mansyon ay parang isang prosesyon ng libing. Bawat hakbang palayo sa gate ay isang kirot sa kanyang puso.
ang mga halaman, ang mga bintana, ang bahay na naging tahanan niya sa loob ng napakatagal na panahon. Paglingon niya, nakita niya si Valerie sa may bintana ng master's bedroom. Nakatingin ito sa kanya. At sa distansyang yon, nakita niya ito. Isang ngiti, isang maliit, halos hindi mahahalata. Ngunit puno ng tagumpay ng ngiti. Nang gabing iyon, sa isang maliit at malinis na apartment na nirentahan niya. Hindi natulog si Celia. Nakaupo lang siya sa dilim, yakap-yakap ang sobre. Ito na ba ang katapusan? Hahayaan na lang ba niyang manalo ang kasamaan? Hindi. Ang imahe ni Ara na nakahiga sa kama ng ospital ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pangako niya sa bata na hindi niya ito iiwan. Kinabukasan, binuksan niya ang sobre. Ang laman nito ay sapat na para mabuhay siya ng komportable sa loob ng ilang taon. Ngunit hindi iyon ang plano niya. Kumuha siya ng isang bahagi nito at lumabas. Nag-arkila siya ng isang lumang kotse. Sinabi niya sa driver ang address na nakita niya sa text message. Acacia Road. Ang bodega ay lumana at tila guguho na anumang oras. Napapaligiran ito ng matataas na damo. Nakakatakot. Ngunit ang pagmamahal niya kay Ara ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Madilim. Tanging ang sinag ng araw mula sa mga butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw. Naglakad siya. Ang bawat yabag ay maingat. At sa isang sulok, sa gitna ng mga basura at lumang kahon, nakita niya ito. Isang maliit na piraso ng kulay rosas na tela na napunit at sumabit sa isang nakausling pako. Ang tela mula sa paboritong bestida ni Ara. Sa sahig, malapit dito, ay isang bagay na kumislap. Kinuha niya ito. Isang maliit na laso sa buhok. Ang mismong laso na suot ni Ara nung araw na yon. Niyakap ni Celia ang mga ito. Dito mismo sa lugar na ito nangyari ang lahat. Dito dinala ang kanyang alaga. Habang siya ay nakaluhod at umiiyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Si Don Ricardo. Hello, sir? Nanginginig niyang sagot. Celia, sabi ng Don sa kabilang linya. Ang boses nito ay masaya. Isang kasinungalingan na halatang halata. Tumawag lang ako para kumustahin ka at para ibalita sa'yo. Huminto ito sandali. Celia, ikakasal na kami ni Valerie sa Sabado. Nais ko sanang malaman mo. Nabitawan ni Celia ang piraso ng tela. Ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Kasal. Iyon na ang huling hakbang. Ang endgame ni Valerie. Ngunit hindi naramdaman ni Celia ang pagkatalo. Sa halip, isang nag-aalab na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang puso. Ang kasal. Hindi iyon ang katapusan. Iyon ang magiging simula ng pagbagsak ni Valerie. Mahigpit niyang hinawakan ang USB sa kanyang bulsa. Mayroon siyang 3 araw. 3 araw para ihanda ang lahat. Ang entablado ay nakahanda na. Ang simbahan, ang mga bisita. At siya, si Celia, ang magiging direktor ng huling akto ng palabas na ito. Ang simbahan ay napupuno ng mga bulaklak. Puti, dalisay. Isang malaking kasinungalingan. Ang mga bisita, na pawang kabilang sa mataas na lipunan, ay nakaupo sa kanilang magagarang kasuotan, nagbubulungan tungkol sa kung gaano kaswerte ni Don Ricardo na makahanap ng isang babaeng tulad ni Valerie. Isang anghel na dumating sa gitna ng kanyang trahedya. Sa harap ng altar, nakatayo si Don Ricardo, nakasuot ng mamahaling barong, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang manikang pinasusuot ng magandang damit. Sa tabi niya, si Ara, na nakaupo sa isang wheelchair, suot ang isang puting bestida. Ang mukha nitong may benda pa rin sa mata ay nakayuko. Walang kamalay-malay,
sa pagkukunwaring nagaganap sa paligid. At pagkatapos, tumunog ang organ. Ang malaking pinto ng simbahan ay bumukas. Lahat ay napatingin. Doon, lumalakad sa pasilyo si Valerie, nakasuot ng isang napakagandang wedding gown na kumikiinang sa bawat galaw. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Bawat hakbang niya palapit sa altar ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Siya na ang mananalo. Wala nang makakapigil sa kanya. Habang siya ay naglalakad, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ricardo. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang pamilyar na anino malapit sa choir loft. Hindi niya ito pinansin. Isang ilusyon lang siguro, dala ng sobrang kaba at saya. Nakarating siya sa altar. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Malamig. Tulad ng yelo, nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan. Isang ingay lamang sa likuran. Ang isip ni Valerie ay nasa hinaharap na. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Do you, Ricardo Sandoval, take Valerie? Itigil ang kasal. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa solemnya ng seremonya. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa likuran ng simbahan, naglalakad papalapit si Yaya Celia. Simple lang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at determinasyon. 2 security guard ang mabilis na humarang sa kanya. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Kailangan kong makausap si Sir Ricardo. Pagpupumilit ni Celia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ano ang ibig sabihin nito? Kunot noong tanong ni Ricardo. Si Valerie, na nagulat sa simula, ay mabilis na nakabawi. Mahal, huwag mo siyang pansinin. Sinasabi ko na sa'yo, wala na siya sa sarili. Security, ilabas niyo siya. May kailangan po kayong malaman, sir. Patuloy na sigaw ni Celia habang siya ay kinakaladkad palayo. Tungkol kay Ara. Tungkol sa lahat. Sa pagkakarinig sa pangalan ng kanyang anak, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Ricardo. Sandali. Tumigil ang mga gwardya. Bitawan niyo siya. Utos ni Ricardo. Naglakad papalapit si Celia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Ricardo. Yaya, ano ba to? Naguguluhang tanong ng Don. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko, sir. Sabi ni Celia. Pero mas hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan ko kayong magpakasal sa isang demonyo. Isang malakas na, ano? Ang narinig mula kay Valerie. Itinaas ni Celia ang isang maliit na remote control. Ang katotohanan po, sir, ay hindi aksidente ang nangyari kay Ara. Isang pindot. Ang malaking puting screen sa likod ng altar na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng masayang magkasintahan ay biglang umitim. At pagkatapos, lumitaw ang mga salita, mga text messages. Nakahanda na ang lahat para bukas. Sigurado ka na ba talaga dito? Gawin mo na. Ngayon na. Dalhin mo siya sa lumang bodega sa may highway. Ang mga bulungan sa loob ng simbahan ay naging malakas na pag-uusap. Si Don Ricardo ay napaurong, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Si Valerie ay namutla. Ano to? Gawa-gawa lang yan. Peke yan. Mayroon pa po, sabi ni Celia. At muli niyang pinindot ang remote. Lumitaw sa screen ang isang litrato. Si Leo, ang driver, nakuha mula sa sikretong cellphone. Sunod-sunod sa iba't may ibang lugar. Ang call log sa pagitan niya at ni Valerie. Sinungaling! Sigaw ni Valerie. Ang kanyang muka ay nag-iba na. Nawala na ang anghel. Ang lumabas ay isang halimaw na nagwawala. Paano mo nagawa to? Peke lahat yan. Sinubukan niyang sugurin si Celia, ngunit pinigilan siya ng sarili niyang ama. Tumingin si Ricardo kay Valerie. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito. Ang tunay na siya. Ang lamig sa kanyang mga mata.
ang kasamaan na nagkukubli sa likod ng magandang mukha. Ang huling ebidensya ay ang pinakamasakit, isang maikling audio recording na narecover mula sa cellphone. Ang boses ni Valerie, malinaw at hindi maikakaila. Hindi kasama sa plano ang bulagin siya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbagsak. Si Don Ricardo napaluhod sa sahig ng altar. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit ng katotohanan. Si Valerie ay napasigaw, isang sigaw na puno ng pagkatalo at galit. Sa likuran si Leo, na nagpapanggap na isa sa mga bisita, ay mabilis na tumayo at sinubukang tumakbo palabas. Hulihin siya! Sigaw ng isang bisita. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan, ngunit hindi na ito para sa isang masayang okasyon. Mga pulis, mabilis at organisado, pumasok sila sa loob. Ang magandang kasal ay naging isang crime scene. Nilapitan ng mga pulis si Valerie, na ngayon ay umiiyak at nagwawala na. Hindi ako yan. Pakawalan niyo ako. Habang isinusout sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Si Ricardo, nakaluhod pa rin ito, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mundo ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang huling taong tiningnan niya, bago siya kinaladkad palabas ay si Celia, ang munting katulong, ang invisible na natao. Ang taong minamaliit niya, ang taong sumira sa lahat ng kanyang perpektong plano. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa wedding of the year na naging scandal of the year ay dahan-dahan nang humupa. Si Valerie at Leo, matapos ang isang maingay na paglilitis, ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya, sa wakas, ay naibigay. Ngunit para kay Ricardo, ang bawat araw ay isang paglilitis sa kanyang sarili. Ipinagbili niya ang mansyon. Bawat sulok ng malaking bahay na yon ay isang paalala ng kanyang pagkabulag at pagkakamali. Lumipat sila sa isang mas maliit, mas tahimik na bahay sa tabi ng dagat. Isang bahay na may malaking hardin kung saan maaaring maramdaman ni Ara ang simoy ng hangin at marinig ang huni ng mga ibon. Dito, sinimulan nilang buuin muli ang kanilang mga basag na buhay. Okay, Ara, handa ka na ba? Tanong ni Ricardo. Nakaupo sila sa veranda. Ang libro ng mga kwentong pambata na nakasulat sa braille ay nasa kanyang kandungan. Si Ara na naman ay nakaupo sa tabi niya. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang braso. Opo, Itay, sagot ni Ara. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang boses ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong sigla. Sinimulang igalaw ni Ricardo ang kanyang mga daliri sa mga nakaumbok na tuldok. Binabasa ng malakas ang kwento ng isang prinsesang naligaw sa gubat. Para sa kanya, ang pag-aaral ng Braille ay ang kanyang paraan ng pagpasok sa bagong mundo ng kanyang anak. Ito ang kanyang penitensya. Habang nagbabasa siya, lumabas si Yaya Celia. May dalang isang pitzel ng sariwang orange juice. Hindi na siya katulong. Matapos ang lahat, sinubukan ni Ricardo na bayaran siya ng malaking halaga. Ngunit tinanggihan ito ni Celia. Ang tanging hiling niya ay manatili sa tabi ni Ara. Ngayon, siya na ang ilaw ng kanilang muling nabubuong pamilya. Mukhang seryoso ang kwentuhan niyo dyan, Nakangiting sabi ni Celia habang inilalapag ang inumin. Yaya, si Itay po, binabasahan ako ng story, sabi ni Ara. Ngumiti si Celia. Alam mo, ang Itay mo ang pinakamagaling na storyteller sa buong mundo. Pagkatapos ng kwento, habang si Ara ay abala sa paglalaro ng kanyang mga clay figures, naupo si Ricardo at Celia sa hardin. Matagal silang natahimik, pinapanood lang ang paglubog ng araw. Celia, basag ni Ricardo sa katahimikan. Hindi ko pa yata nasasabi sa iyo ng maayos. Tumingin siya sa matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago.
Salamat. Isang simpleng salita, ngunit naglalaman ng lahat. Salamat sa hindi mo pagsuko sa amin, pagpapatuloy niya, at patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala sa'yo. Nabulag ako, Celia, at halos ikawasak nating lahat iyon. Tumingin si Celia sa kanyang dating amo. Nakikita niya ang bigat ng pagsisisi sa mga mata nito. Tapos na po yon, sir. Mahinahon niyang sabi. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Sa sandaling iyon, tumayo si Ara at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila, ginagabayan ng kanilang mga boses. Nang marating niya sila, iniabot niya ang kanyang mga kamay, isang kamay para sa kanyang ama, at isang kamay para sa kanyang yaya. Itay, yaya, sabi ng bata. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa direksyon nila. Isang matamis na ngangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang ngumiti ito ng ganoon kasaya matapos ang lahat. Kahit madilim po ang nakikita ko. Sabi nito, ang boses ay puno ng kapayapaan. Nararamdaman ko po ang liwanag dahil sa inyo. Hinawakan ni Ricardo at Celia ang maliliit na kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalubong, magkakaugnay. 3 tao na sinubok ng pinakamatinding kadiliman, ngunit sa huli ay muling natagpuan ang liwanag sa pagmamahal para sa isa't isa. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na tanawin sa kalangitan. Para sa kanila, hindi ito isang pagtatapos. Ito ay isang bagong umaga, isang bagong pag-asa. Sama-sama silang 3 nakatayo, nakaharap sa dagat, pinapakinggan ang alon, at tahimik na tinatahak ang daan patungo sa paghilom.